Kung labanan ng fake news, bakit nyo tinotolerate amang nangyayari dyan po sa loob ng KOJC, JMC, sa paghuhukay po? Kayo dapat ang gumagawa ng maayos sa pamamalita, pero may tinatago yata kayo na hindi nyo naman binobroadcast, pero ngayon sasabihin nyo labanan ng fake. Tanong ko lang kay General Torre, sila ba yung inatasan ninyo maghukay na pinagsuot nyo pa ng uniforme ng ating kapulisan? About sa digging na yan, allegation ni Atty. Torion yan, let him prove that. Wala akong sinasabi muna dyan sa mga bagay na yan, sapagkat yan ay allegation nila. Kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. What? Oh, General Torre, Ayan I'm na. accepting your challenge. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Labanan daw ang fake news, sabi po ng GMA. Magkaisa tayong labanan ang fake. At talagang sa inyo pa talaga nang galing yan, ha? Ito po mga idol, no? Ito yung pinaglalaban kasi nila. Magkaisa tayo labanan ng fake. Narito sila, Emil Sumangil at Pia Arcangel para sa hashtag Panata Kontra Fake News event ng GMA Integrated News, kung saan kasama rin ang ilan sa mga pinakamalaking universidad at media company sa bansa. So, eto mga Lodi, natatawa ako. Mamaya mga Lodi, explain ko sa inyo bakit nandyan po si General Torre. Kung labanan ng fake news, bakit nyo tinotolerate amang nangyayari dyan po sa loob ng KOJC, JMC, sa paghuhukay po? Kayo dapat ang gumagawa ng maayos sa pamamalita, pero may tinatago yata kayo na hindi nyo naman binobroadcast, pero ngayon sasabihin nyo labanan ng fake. So, eto mga Lodi, unang banat natin dito sa kanilang event na labanan daw po ang fake news. Eto pong post nila. Eto yung nilalaman nito mga idol, GMA News, makinig kayong mabuti. Naka-blue check pa kayo dyan. State of the Nation, GMA News. Umano'y sikretong lagusan at magarbong silid na diskubre sa katedral ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ. Sinasabi nito na meron daw po umanong lagusan. Pero mga Lodi, ang katotohanan pala niyan, wala naman pala talagang sikretong lagusan. Dahil po, mga idol, post po ni For the Motherland, Onisas Rogando Sasot, GMA News, hindi po sila sikretong lagusan. As you said, labanan po natin ang fake news. Yung sa left po ay basement stock room ng eskwelahan daw po. Hindi yan parte ng katedral. At yung nasa kanan naman daw po, ito po yung backstage na sinasabi nila, holding area backstage ng katedral. Tapos ngayon, sasabihin nyo, labanan ng fake news, kayo yung pinakaunang naglalahad dito sa ating mga kababayan ng hindi tamang pamamalita. Tapos, ang lakas-lakas nyo magsalita na labanan natin ang fake. Anak ng tinapay. So, dito naman tayo, Lodi. Labanan natin ang fake news, tas ganito yung papakita nyo. Ba't hindi nyo masyado binabanatan yung administrasyon? Natatakot ba kayo mawalan ng lisensya? You go to any human rights advocate, there's nothing that we do. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Ano na? Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So, anong human rights violation? Paano natin lalabanan ang fake? Kung kayo mismo nandiyan sa mainstream media, hindi nyo naman masyadong pinupuna kung ano yung mga pinagsasabi nitong ating administrasyon. Nasalungat dun sa nangyayari sa loob ng KOJC. Tanong lang po natin doon sa labanan ng fake news na GMA, bakit tahimik yata kayo sa paghuhukay? May sinabi po si General Torre about dito. Photoshop lang daw po ang paghuhukay. Dapat pinapack-check natin to. Kasi mga Lodi, sila po mismo ang lumalaban sa fake news. Pinaglalaban po nila ang maayos na pamamalita. Pero bakit tahimik kayo dito? Ito po yung sabi ng General Torre ninyo. About sa digging na yan, allegation ni Atty. Torion yan, let him prove that. Wala akong sinasabi muna dyan sa mga bagay na yan, sapagkat yan ay allegation nila. Let them prove it. Yan ang gusto nila. Sige, let them prove it also. Pero may photos and videos din. Ilabas nila yung nagbigay ng photo at pakita niya rin ang, alam niya ang batas paano dyan. Ilabas niya yung taong nagbigay at bigyan niya rin ng sworn statement. Kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. What? Kaya niyang gawin sa loob ng Photoshop. Tingnan nga natin kung Photoshop ba ito. For clarification, so no excavation, no digging Hindi inside. ko sinasabi ang kung ano man yan regarding sa diggings na yan dahil yan ay nilabas ni Atty. Torion. Let him prove it. Ito mga Lodi
Attorney Israelito Torion, ayan, meron pong hamon. Kailangan na po natin patunayan. Pero dito pa lang mga idol, oh, naglabasan kasi yung mga paghuhukay. May mga imahe po, makikita naman ninyo, kalat na kalat po yan. Ewan ko lang po kung pinipigilan talaga ipakita sa sambayan ng Pilipino. Ewan ko ba dito sa ating meta ngayon. Dahil kapag pro-admin ka, ang dami-daming kumakalat na mga balita ng mga vloggers nila. Pero kapag anti-admin ka mga idol, kahit na naka 250 shares ka na siguro, hindi pa rin yan makikita ninyo. Ewan ko ba, parang pinipigilan. Parang lang naman ha. So ito pa, walang paghuhukay mga idol. O ito pa, mas malalim na paghuhukay mga idol. Tanong ko lang kay General Torre, sila ba yung inatasan ninyo maghukay na pinagsuot nyo pa ng uniforme ng ating kapulisan? Kasi dito talaga nagtutugma ang itsura ng mga hinaryata ninyo to. Pinagsuot nyo ng uniforme ng pulis. Tapos, ganyan yung mga itsura. May mga pulis bang ganito ang itsura mga idol? Tingnan nyo naman oh. Para talagang mga minero. So eto, si Attorney Torion mga idol, kumasa dun sa hamon ni General Torre. Ewan ko na lang kung makasagot dito si General Torre. Kasi kung totoo talagang wala kayong tinatago dyan sa loob ng JMC, dapat kumasa ka rin sa gusto mangyari ni Attorney Torion. Total, ikaw naman naghahamon. So eto, pakinggan nyo mabuti ang sinabi po ni Attorney Torion. O, sana yung nag-challenge si General Torre para matingnan natin anong nasa loob. Yon, tama. O, tinatanggap ko ang challenge ni General Torre na i-prove. Kaya nga, gusto natin na magkaroon tayo ng access dito at tingnan nyo anong ginagawa. Hindi kami papasukin. Pang 11 days na ngayon. 8 araw na sila. Of the 11 days, on the 3rd day sila naghukay. Pang 8 araw na ito dito. At saka ang lalim na ng kanilang hinukay, 8 meters na, nakakasira na ng Grabe. structural stability ng aming JMC building. Hindi na ito tama. Ang dala nila, arrest warrant lang. Tingnan Arrest nyo, ha? warrant, hindi yan lisensya na para mag-conduct ng intrusive search. Mali yan. Yung mga pulis na yan, na kawawa naman, mga ordinary ranking policemen, yan pa ang ginagawa ngayong parang human barricade para hindi kami makapasok dito. Oh, General Torre, Ayan I'm na. accepting your challenge. Allow us access to JMC basement. O ngayon, sa tingin nyo ba sasagot to si General Torre? Kung wala talagang katotohanan yung mga pinaparatang na meron daw pong paghuhukay dyan sa loob po ng JMC. Sa tingin ko hindi yan kakasama mga idol kasi mabubuking eh. Mabubuking yung Photoshop. So, eto pa mga idol ha. Sinasabi kasi niya dito mga idol, wala daw pong halong pamumulitika ang ginagawa ng trabaho dito sa KOJC at dito po kay Pastor Apollo Kibuloy. So, pakinggan nyo mabuti kung kayo po ay maniniwala sa sinasabi nito. Hindi ito political. Huwag natin haluan ng politika ito. Wala itong politika rito. Ito ay patas na pag-i-implement ng warrant of arrest. Gaya na napakaraming tao ngayon sa loob ng mga kulungan dito sa Davao City, at sa iba pang parte ng bansa. Oh, patas. Na pagpapatupad ng batas sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa atin daw sa Davao City. Maniniwala kayo na walang halong politika ang ginagawa nito ni General Torre, mga idol? Kasi ang pagkakaalam ko, sinabi po ni Mayor Baste na di umano, ikaw daw po ay na persona non grata dyan po sa Calbayog City. Kasi daw po, ang dahilan, allegedly engaged in a partisan political activity when provide services only to the well-known political personality in the province of Samar. So, paano namin paniniwalaan yung walang halong pamumulitika dito, General Torre? Patas daw po ang ginagawa nila dito sa kay Pastor Apollo Kibuloy, kung ano daw yung ginagawa nila sa mga ordinaryo mga tao, parang ganun yung gusto niya sabihin. May ganito bang patas na maglalagay kayo ng napakarami ninyo mga PNP personnels dyan para lang sa iisang tao? So, tingin nyo ba makatarungan yan? Kaba ng taong bayan ang ginagamit ninyo para dyan sa operation na yan.
So ngayon sasabihin nyo patas. Sa susunod na video, i-explain ko bakit po ako umabot sa ganito nakaban ng bayan ang ginagamit sa pagtugis yan kay Pastor Apollo Quiboloy. Dahil kukumputin natin kung magkano lahat ang nagagastos sila sa isang araw lang kay Pastor Apollo Quiboloy para mahuli. Tapos sasabihin ni General Torre, patas lang daw po lahat ang ginagawa nila. Kung ano daw po yung ginawa nila sa ordinaryo mga tao, parang ganon eh. Ganon din daw po yung ginagawa nilang pagpapatupad ng batas dito po kay Pastor Apollo Quiboloy. So kayo na bahala mga Lodi kung totoo ba ang mga sinasabi nila. Labanan ng fake news, tatandaan namin yan. Pero wag sana kayo maging bulag-bulagan, wag kayo matakot sa administrasyon na to na mawalan kayo ng prangkisa. Kung totoo talagang labanan ng fake news ang inyong pinaglalaban. Hanggang dito na lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Peace bomb.